Pasuyin lang ako. Thank you. Start na niya. Ulit ko. Oo, start. Record. Magandang umaga sa lahat. Ngayon ay araw ng Parangal 2026 na may temang Pilipinong nagsipagtapos, handang mamuno ng may kakayahan at mabuting pagkatao. Tunghayan natin ang pagpasok ng mga batang pararangalan, mga magulang, mga guro, at mga panapuno. Ang pagpasok ng mga batang pararangalan, buhat sa unang baitang. Pinatatapak ka na sa Ang pagpasok ng mga batang pararangalan, buhat sa ikalawang baitang. Science lang. Tunghayan natin ang pagpasok ng mga batang pararangalan, buhat sa ikatlong baitang. Ay, yan na si Misha. Nandiyan na si Misha. Ay, grade 3. What if sa babata? Ay, mga pala. Atap.
tumitingin sa camera. Walang magula. Sabihan mo ako kung yung ano ah. Siyempre, Ben. Yan na. Ay, maray. Ngayon naman, ating tunghayan ang pagpasok ng mga batang pararangalan buhat sa ika-4 na baitang. Sa may camera. Picturean. Pinapundungan ni katong maestra. Sila. Kasi pag nakikita na sila eh. Pinawal niya kasi nagsipag-practice. Nakakagaling na sila niya. Mga teacher. Bukan ba? Patigyan mo. Baka si Sero na ako na daw. May iba man pala na kulay na. Wow. Tan. Wow ng pera. Sabi sa'yo niya, papabayaan ng mga teacher eh. Kahit si Kailan, sige. Grabe, teacher ni Mercedes. Sa tek, malamang sa tek, ano, nakaraan siya. Siya nang nagpipicture. Ay, di tapit na rin. Anak
So? Ripon sa ilo. Yung nga pwede ka itong itabi? Aray pwede. Tingnan mo nga yan, oh. Rules ng school. Rules ng school. Aray pwede ko sa mo. Ang pagpasok ng mga batang pararangalan buhat sa ika-5 baitang. Ano, mga disiplinado ba? Ito sa Pantaw, alam mo na yan yung para picture sa Ampangan. Ay, sala pa kong agranan. Ito mo, batches mo sa, oh. Hindi na pigil ang bunganga. Tapos kasi siyang sila niya. Pili na talaga nila kasi hindi pa lang inawakan yun. Kita, nandun na siya. Tingnan mo, dami doon. Magagalit yun. Basta mababa talaga siya, nag-skip talaga si Gina. Sabi ko lang mag-aabot. Oh, abot. Kaya nila. Ha? Kita na ano kasi si Kalisi. Di man niya yung pwede man na-gym siya. Di para high blood na. Nakalimutan ko si teacher ko eh. Ano talaga yan, masok ayun, tinan mo na kung usap. Walang shower na. Hindi ko Nagwawala na kami mag- Mag-practice na daw ang grade ko. Ayun, namin sa... Pinag nila? tuloy din ng ano, Sa ano, taon ng kita mo. Billiard. Si Tisha, nilagay din doon. Sundan pa yun. Wala Ano siya na, lumabas, nilagay na yun. Meron din ba sa table tennis? Magkakasama naman yan sila. Aming tunghayan ang pagpasok ng mga natatanging mag-aaral at mga batang nagbigay karangalan buhat sa iba't ibang larangan. Kita tamay naka-short.
Di man lang nag-effort. Nag-share talaga. May wag ka mag-alala ng plastic lang. Ang pagpasok ng mga guro mula sa kindergarten SNET na pinangungunahan ng kanilang dalong guro, Pili Christine Rose D. Vargas. Mga iPhone eh. Pwede ba pasok sa ate, saglit lang Nag-try lang natin. Ang pagpasok ng mga guro mula sa unang baita na pinangungunahan ng kanilang dalong guro, Ginang Ana Segura. Makita agad siya. Ang pagpasok ng mga guro mula sa ikalawang baitang na pinangungunahan ng kanilang dalong guro, Ginang Audrey Diliwan at Pili doon kita tayo. Wala silang bonus kasama pero wala kong sabi daw. Sino na nakatulayan? Ang galing ng set mo. Ngayon naman ay ating tunghayan ang pagpasok ng mga guro mula sa ikatlong baita na pinangungunahan ng kanilang dalong guro, Ginoong Adrian Lato. Kagayain ko Ito kasi pwedeng ano yun eh. Ito. Pero ito okay na yun siya na. Pero pwede rin kami sa third floor, no? Mas malayo. Nakuha mo doon, maliit na lang. Ang pagpasok ng mga guro mula sa ika-apat na baita na pinangungunahan ng kanilang dalong guro, Ginang Limpas Simulin and Ginang Marian and Caliste. Maganda ngayon kasi crowded. Ako, hindi siya pwede. Mga teacher na like na natin. Great. Ang pagpasok ng mga guro mula sa ikalimang baita na pinangungunahan ng kanilang dalong guro, Ginoong Godofredo C. Canatuan. Pag yung bayan maulog kayo. Ang pagpasok ng mga guro mula sa ika-anim na baita na pinangungunahan ng kanilang dalong guro, Ginang Luisa R. Cavinton. Ang pagpasok ng mga panahon pandangal, kagalang-galang Mario Jimenez, nasusundan ng ating panahon pandangal, Ginoong Byron Soriana, at ng ating butihing punong guro, Dr. Vilma F. Corpez. Manatili tayo nakatayo para sa ating pambansang awit sa pagkumpas ni Ginang Miriam Eisner na susundan ng panalangin at himno ng sangay ng Paranaque at pamparalang himno.
Hindi ko titigil hanggang matapos.
Ngayon ay pakikinggan natin ang isang pambungad na pananalita mula sa ating butihing punong guro, Dr. Vilma F. Forbes. Tingnan natin siya ng masigabong palakpakan. Sa kami na principal, natin mga principal. Maraming salamat. Magandang umaga po, lalong-lalo na po sa ating punong barangay, Kakalang Maru Jimenez, sa ating pong panahong kandangan at alumnus ng Epsilon Senior Elementary School, Mr. Byron Soriaga, sa mga magulang po na nandito, mga kapwa guro, at lalong-lalo na sa ating pararangalan sa araw na ito, isang magandang umaga sa inyong lahat. So, napakasaya po ng araw na ito. Ito yung ating minimitin na pagkatapos ng isang taon, ito na yung ating tagumpay. Tapos na yung mga pagpupuyat, pagsisikap, mga pag-aaral na talaga naman minsan gabi na matulog, pero andito at nakamit natin ang tagumpay. Alam niyo po, nasa 2,600 ang ating mga mag-aaral at pinipilang ko sila around 200. So masasabi po natin na kayo mga bata, kayo na yung best among the rest. Cream of the crop, ang pinakamagagaling sa klase. So congratulations, palakpakan naman ang sarili. Congratulations. At sa ating tagumpay, binabati ko rin po ang ating mga magulang dahil kayo po ay kaagapay ng ating mga anak. Sa kabila po ng kanilang pagsisikap ay ang suporta, pagtulong ng ating mga magulang. Maraming salamat po sa inyong suporta. Palakpakan naman natin ang ating mga magulang. Ganon din po ang mga guro natin. Alam po naman natin talagang mahirap magturo ngayon. Hindi lang pagtuturo, ganon din ang pagdidisiplina sa mga bata. Ay napakalaking gawain. So palakpakan din naman po natin ang ating mga guro. Ganon din sa ating punong barangay. Kasama niya yung council sa barangay na walang sawang tumutulong sa ating mga pangailangan. Palakpakan naman natin ang ating mahal na kapitanan ng barangay council. At higit sa lahat, ang papuri ay sa Diyos. Mas malakas na palakpak para sa Diyos. Kaya, alam niyo kung bakit? Sapagkat ang God ang nagbibigay ng talino at lakas. Kaya kayo nandito ngayon, niloob ng Diyos na kayo ay magtagumpay. Kaya ang lahat ng papuri ay para sa Diyos. So sabi nga sa Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So kung tayo may takot sa Panginoon, mahal natin ang Diyos, andun yung talino na ipagkakaloob niya sa atin. Tayo tatalino at tatalino. Bakit? Sapagkat sinusunod natin siya at ginagawa natin yung mga mabubuting bagay. Kung kasama natin ang Diyos, lagi nating pipiliin na maging mabuti araw-araw. Gagawin natin ang sinasabi ng guro at sinasabi ng ating mga magulang. Gusto ko bigyang pansin ang ating tema para sa okasyon ito. Sabi dito, Pilipinong nagsipagtapos hanggang mamuno ng may kakayahan at mabuting pagkatao. Hindi man kayo nagsipagtapos, but this is also an achievement. So, hindi lang mahalaga ang talino. Hello, children. Mas mahalaga ang maging mabuting tao. Yung may mabuting asal. Kaakibat ng talino ay ang kabutihang asal. So, kung mahal natin ang ating sarili, mahal din natin ang ating kapwa. Sabi ng Diyos, love the Lord your God and love your neighbor as yourself. So, mahal din natin yung kapwa natin. Hindi lang natin iniisip ang kapakanan natin, iniisip din natin ang kapakanan ng iba. Tama ba yun? Sino nag-iisip para sa iba? So, love natin yung ating kaklase, love natin yung ating mga kapatid, love natin yung ating teachers, at syempre yung ating parents ay love natin. Ganon din yung mga mamamayan sa community. Kung lagi tayo love, mag-iisipin natin, hindi natin iisipin ang paggawa ng masama. So, darating kayo sa panahon, lalo na kayo yung ating mga inaasahan, mga nagtagumpay, mga matatalino, nagsikap mabuti, darating ang panahon kayo yung mga magiging leader. Who knows? Dito, magiging kapitan ng Don Bosco sa darating na panahon.
magiging mayor o presidente ng Pilipinas. Di ba? Kayo yung magiging next leader ng henerasyon. At ang bubuuin natin, leader na may puso, leader na may talino, leader na may malasakit. So congratulations muli, mabuhay! Kita-kita ulit tayo sa isang taon. Hindi lang dito nagtatapos. Next year, we are hoping that you are here, award na muli. So magsikap lalo, hindi na ngayon, lalo pag magsikap for the next year. Congratulations once again, at muli sa Diyos ang Panginoon. Maraming salamat, Dr. Tina F. Cortez. At kayo naman ay ating pakinggan ang isang mensahe na magmumula sa ating masipag at punong barangay ng Don Bosco, Kagalang-galang Mario L. Jimenez. Salamat po, marami. Ating pong punuro, Ma'am Vilma Cordes, sa ating pong panahuli, si Kuya Bayo, no? At kausap ko siya kanina, dito pala siya nagmula sa Salamat Elementary School. Sa ating mga magulang, sa ating mga guro, at sa magsisipag binigyan karangalan ngayong umaga sa kapampalang araw po sa ating lahat. Alam po ninyo, napakaganda po ng tema. Pilipino nagsipagtapos, handang mamuno ng kanyang sa pamamagitan ito, yung grade ng Pilipino kailangan po ng ating malasakit. At ang sumado, dahil congratulate na rin po ang buong sangay ng edukasyon sa napakagandang tema na papalala. Sa ganang amin po, sa nagmamalaan at sa barangay, kami po ay nagsisikap. Nais ko po mahagi sila dito. Kung kami po ay magkasama pa, ni Kuya Edwin at si Kuya Mati po ay nasa sitio. Yung kapaglingkod po ay napagkatuwalaan ng ating lungsod. Napakasiwaan, unang-una po ang Social Services Office. No? Ito po ay maraming division at maraming section. No? Unang-una po dyan ang Tourism Office. Nandiyan na rin po ang livelihood. Nandiyan na rin po ang Tricycle Electronic Office. Ang ating pong DSWD, City Level. Nandiyan na rin po ang BOO, ang Barangay Nutrition Office na nangangasiwa po sa DKM. So in short, siya po yan. At meron po isang pinagkatiwala, Kuya Mark, ang Luzon, ito po yung Public Information Office na ipalaganap ang tamang impormasyon batay sa datos na gagastusin ng ating lungsod taon-taon. Gusto i-focus ang ating nasa agency. Lalo-lalo na po sa ating mga magulang. Nung kami po ay unang nahanan at kami po ay umikot, sa lahat ng campus, bawat barangay, dito sa Luzon ng Paranaque, marami pong kakulangan pagdating po sa edukasyon. Unang-una po, walang mga additional na silid-paaralan o karagdagang silid-paaralan. Doon po sa Don Bosco Elementary School at Don Bosco National High School, wala pong paaralan doon before. Ako po ay naatasan ng ating punong lungsod na pangasiwaan at ayusin at bilhin ang parsela ng lupang iyon upang paglagyan ng isang paaralan. At ngayon po, doon po nakatayo ang ating Don Bosco Elementary, National High School at Senior High. Bukod pa po doon, lahat po ng barangay ay pinagkalooban na. Bumili po tayo ng ating mga lupa upang paglagyan ng additional classroom. Bakit po gano'n ang tema ng unang hakbang na ginawa ng ating lungsod? Sapagkat hanggang ngayon po, hindi po natin na-address dahil meron pa rin po mga paaralan na hindi pa po one shift, meron pang second and third shift hanggang ngayon
narulog, meron pa classroom under the big building. Ngayon po, halos lahat ng barangay ay nalagyan na po ng mga campuses, integrated ang ating senior high. Bakit po sa ganon? Yun po ay naisip ng ating pamahalang lungsod upang maibsan ang gastusin ng ating magulang. Dahil ng araw, ang mga bata mag-aaral ng Bosco ay dumarayo pagdating ng high school sa Arcadio National at sa Municipal High School Maine. So, binarapat po ng ating pamahalaan na magkameron ng different campuses. At habang tumataas ang antas ng ating mga mag-aaral at bilang ng mag-aaral, additional class po pa rin po kailangan natin. At ngayon po, meron na po tayong ginagawa sa high school Maine na 54 classroom 5-story building. Additional classroom po yan. At bukod pa po doon sa mga sinipa na yan, pinagbuti po natin ang kalakalan ng sistema ng pag-aaral sa public school. At yan po yung atas ng education at bumababa po yan papunta lungsod ng Parañaque sa school board. At pinag-uusapan po yung mga tema na dapat pag-aralin sa edukasyon. Napansin din po namin na mahihirapan din ang ating mga magulang na upang magkameron din ng pagpapatuloy ng inyong pag-aaral mga bata. Kaya minarapat din po namin na magbigay ng konting allowance na 500 pesos monthly sa inyong lahat. Yung sa ganon, kahit papano po, ay makatulong at paimsahan ng suliranin ng ating mga magulang kahit pabago na. Pagdating ko ng high school, pinagpatuloy po natin ang allowance na yan. At pagdating po ng kolehiyo, dati po ang aking rekomendasyon sa ating punong lungsod ay 2,500 transport allowance. Sabi ko kay Mayor, kung ito po ay magtutuloy-tuloy, siguro po dapat ay magkameron po tayo ng isang ordinansa. Dahil kahit sino po ang maupong mayor, dahil ito po ay batas lokal, pagpapatuloy po ang programa nito as far as education is concerned. Ano po yun? Dati po 2,500, pero binigyan ko po ng criteria, ang batang taga-Parañaque sa kolehiyo, kayo ay naka-enroll kahit sa anuman university o colleges, kahit anong kurso na malapit sa inyong puso, yung 2,500, ginawa po natin 5,000 pesos. May grado po, 82 to 85. Yung 86 and above, 10,000 pesos po. Bago po bumaba si Kuya Mar sa City Hall, at ako po ay napahatay sa isang masigrang paninsahan, at ako po ngayon ang punong barangay, pinagtibay po yung amendments ng isang ordinansa na yun. Yung 5,000 pesos po sa college, ginawa na po natin 7,000 peso. At yung 10,000 po, ay ginawa natin 12,000 pesos. Ang tanong po lagi, pagkatapos mag-aral ng mga bata ito sa kolehiyo, ano ang susunod na problemahin ng magulang ng mga bata? Trabaho. Tinapos na po natin ang yan. Bago po pa, yung isang sangay ng Parañaque Livelihood Office, yung section, no? Yung puling peso, Parañaque Quality Service Office, ginawa ko po full department yun by institutionalizing, nagtakda po ng sa ordinansa. Inaatasan na itong division office na ito ay maging ganap sa departamento. At pinahiram din po ng 20 million sa pondo po ng Special Services Office para sa staffing pattern. At ngayon po ay ganap na departamento. Ano po ang pakay namin ng UNB? Lahat ng batang nagtapos sa kolehiyo at kayo ay scholar ng ating lungsod, sisiguraduhin po ng ating pamahalaan ng barangay na kayo ay mabigyan ng pagkakataon pagkameron na hanap buhay. Dahil doon sa bulletin ng ordinansa, 40% ng
ang lahat ng mga negosyante pumasok at nangangalakal at naghahanap buhay sa ating Luzon, dapat po yung 40% niya ang kalabaran niya. At kung hindi po sila tutugon doon sa ordinansa, hindi po kami nagbibigay ng pesos. Ganun po kahigpit yung ordinansa na yun. Bago po ako bumaba sa City Hall at napunta sa barangay, almost 30,000 po ng City College Scholar ng ating Luzon ang nabigyan ko ng pagkakataon na magkamero ng hanap buhay. Bakit ko po sinasabi po? Ang instrumento ng lahat ng nabanggit ni Kuya Mar ay ang edukasyon. Pag kayo ay umalog, dahil po pag kami jumper sa City Hall, ang taga pa rin ang ina-applyan, driver, utility, basic care. Hindi po competitive ang mga batang mag-aaral at taga. Kaya ito po programa na to ay binigyan daan upang tumugon sa mga pangangailangan at karapatan at mabigyan ng kalidad pagdating po sa hanap buhay ng mga bata. Mga magulang, yakapin, patuloy niyo po magapayan ng mga anak upang pagtagumpay po nila kanilang mga sa ating mga guro, labis po kami nagpapasalamat sa paglulupo na maging karapat-dapat at buwarang mamamayan ng ating puso na Parañaque, partikular na po sa barangay ng Luzon. At makakaasa po kayo, ang ating barangay, ang ating Luzon ay magtutulong-tulong para sa isang magandang pinabukasan ng inyong mga anak. Sapagkat ito po mga bata ito, ang hahalili, magiging buwarang mamamayan at leader ng ating bansa ng Pilipinas. So sa inyong lahat, mga mag-aaral, mga magulang, binabati ko po kayo ng isang matagumpay at congratulations po sa inyong lahat. And God bless always the City of Parañaque and Barangay de Luz. Salamat po. Maraming salamat, Kapitan Mario L. Jimenez, sa pagpapahayag ng mensahe ng inspirasyon para sa ating mag-aaral. Sa sandaling ito ay atin ang gagawaran ng medalya ang mga batang nagkamit ng karangalan buhat sa unang baita. Aking tinatawagan ang kanilang mga laluguro bilang Lifa C. Mulye at Binibining Lolita Mateo para sa paggawad ng medalya. Pangkat Artates, Guro Tagapayo, Ginang Marisa Artates, James Ronald A. Galyang, Anong malalaman kayo? Ha? After ng section na. So bakit late mo nyo? Yun kasi nila ang gamakuha. Pangkat Pulido, Gurong Tagapayo, Inang Rosalie Pulido, AJ Ford San Francisco. Pangkat Bordeos, Gurong Tagapayo, Ginang Grace Bordeos, Jadon S. Garzon, Leo Marco C. Janisa, Marcos Zachary G. Valencia. Tulo-tulo. Padulo sa Hindi tulo-tulo. Padulo sa Where's the sugar? Sino natutag sa diri ni kaning self? Dito sa baba. Pangkat Caso, Gurong Tagapayo, Inang Nakita Castro, Xavier Lucas Espalplata, Ralph Elzer de Empiso, Zena Zian D. Pakabanti.
Mamawa. Gurong tagapayo Ginang Radeline Mamawa. Courtney Faith R. Bass. Atara Eve B. Febrio. Approximately siya, Kampal. Teacher pa naman. Sa Arcal. Ayan ka na kung ayan dito. Ito, buto ka naman itong gibar. Kampal. Pangkat Matayo, gurong tagapayo, pinipili ng Duta Matayo. Ace Aiden Abalan, Zion Steve Aberbun, Sofia May Davy Pusita. Ate, play mo yan. Wala ka. Hindi pa naka-play. Wala pa. Wala pa niya. Naka-ready lang. Pangkat Julio. Gurong tagapayo Ginang Ninfa Julio. Jose Rodrigo A. Antuyo. Precious Iris G. Tamalon. Mariana Antonia A. Camulaga. Riley Hayden B. Delito. Alexandria Faith C. Violante. Clyde Shelvin D. Negasa. Pangkat Parafina, gurong tagapayo Ginang Legion Parafina. Jared Stroke G. Pangatino. Angel B. Tobelo. Amo, pag nagbaba ka niya. Ano bang pangkat para grade no? Ano? Section. Tama yung message mo. Second grade pa lang, grado. Pangkat Pilino. Gurong tagapayo Ginang Maribel Pilino. Luna Gabriel Cassandra E. Serojano. Lilian Angelo Rim Lunesa. Pangkat Tarazon, gurong tagapayo Ginang Mayan Tarazon. Zigaria Ian Pantaya. Juan Miguel P. Palmino. Ready. Ibaba na nga. Grade 2 na yan eh. O, pangkat. Tarazon. Sila po ang mga batang nagkamit ng karangalan buhat sa unang baita. Ngayon ay ating paaralan ang mga batang nagkamit ng karangalan buhat sa ikalawang baita. Pinatawagan ang kanilang daluguro, Ginang Ana A. Sigura para sa paggawad ng medalya. Pangkat Canela. Gurong tagapayo Ginang Teresa Canela. Mernisa Luis B. Soleres. Pangkat Saulo, gurong tagapayo Ginang Noy Sanis Saulo. Altea Cassandra R. Humilio.
Pangkat Sigura, Gurong Tagapayo, Inang Ana Sigura. Cassie C. Agaton, Cian Maurice R. Macarisas, Jade R. Marcoma, Nadia Kayla D. Barameda, Mike Fritz B. Buton. Si Luis. Ito yun, di ba siguro ba yan? Achilles. Tama? Nahanap ko yun, labo kong hindi matakot. Hindi, ibang sex. Yale B. Franciscan, Isaac Michelle B. Chong, Stephanie O. Fortin, Bea Jaden M. Guzman, Harry C. Del Espiritu Santo. Strike. Spirit. Dalawa kasi yun lang yan. Isang ring. Espiritu Santo. Queen Zia Sanesha S. Del Valle, Jiro B. Fortaleza Jr., Brian A. Hemones, Kate Nicole C. Hernandez, Riley Isabella B. Latore. Achilles Hilogio A. Digurpa, Abigail B. Malate, James Cartier B. Miralio, Terrence Edel G. Morales, Christine R. Navarro. Jamaica Elise L. Papabero, John Adrian E. Reyes, Newsom Matthew T. Roque, Ikael C. Saga, Janela S. Teodoro. Sila ang mga batang nagkamit ng karangalan buhat sa ikalawang baita. Ngayon ay ating gagawa ng parangal ang mga batang nagkamit ng karangalan buhat sa ikatlong baita. Tinatawagan ang kanilang daluguro bilang OJT Iwana para sa paggawad ng medalya. Dito na lang. Ayun mo, siya na, kalito dito pa. Hindi, may ano eh. Tinatawagan ang kanilang chairman, Ma'am Roxanne Raquel, para sa paggawad ng medalya. Dito na lang.
Kuya, wait lang. Isa lang. Dito, mag-ano. Para makuha mo yung Pangkat Belleza, Gurong Tagapayo, Ginang Sheila Belleza, Juan Sebastian G. Hara, Rico P. Murada. Pangkat Castardo, Puro Tagapayo, Ginang Carmen Castardo, John Marvin P. Cristobal, Hope Elara NCM Espito, Siren G. Gabitano, Pangkat Gabarda, Gurong Tagapayo, Ginang Pilipina Gabarda, Audrey M. Agrimano. Pangkat Liwana, Gurong Tagapayo, Ginang Oji Liwana, Maria Christine D. Basicat, Princess Lyra G. Cabalona, Princess Laika M. Nacucos, John Lloyd Medalla, Shantria D. Rafal, Francis Rafael J. Talavera, Pangkat Makatanay, Gurong Tagapayo, Ginang Amor Makatanay, Princess Tiara C. Alcantara, Jane Matthew Noah L. Vargas. Pangkat Manila, Gurong Tagapayo, Ginang Roxanne Manera, Siren S. Atawalo, Jenzy Jones and Maligaya, Sofia C. Saga, Pangkat Order, Gurong Tagapayo, Pinipining in Order, Hayden Matthew Yamongo, Angel Faith B. Ariaga, Queen Chicana R. Bax, Zane Antoine R. Bax, Athena Kylie B. Belmonte, F. Belmonte.
Zion Ezekiel M. De La Cruz, Risha Nicole C. Esclamado, Martin Pierre L. Estores, Sofia Yumi G. Flores, Princess MJ B. Hemingway. Micaela Andrea C. Himaya, Kate Audrey P. Mabaza, Alicia P. Medicate, Ray Johan P. Navarro, Samantha S. Nazareno. Pag di kami pwede makitapos. Maria Elisha B. Valencia, A. Hosea E. Prados, Allen Iverson D. Santos. Pangkat Pormiento, Gurong Tagapayo, Ginoong Marco Pormiento, Regine J. P. Duagas, Jasmine Claire C. Seneta, John Benedict Isler. Pangkat Tingkero, Purong Tagapayo, Ginang Geraldine Tingkero, Tyrese Faye B. Luna. Pangkat Rubite, Gurong Tagapayo, Pinipinig Mergita Rubite, Naisa Gracie P. Pangasinan, Benjamin O. Luzon, Aisha Grace S. Garzon. Pangkat Sigisa, Purong Tagapayo, Ginang Cherry May Sigisa, at Ginang G. S. Cayuto. Pangkat Pariente, Gurong Tagapayo, Ginang Mary J. Pariente, Mark Jason P. Budon, Monrubia Isabel N. Minor. Sila po ang mga batang nagkabit ng may kananganan buhat sa ikatlong reyta. Sa puntong ito ay ipapakilala ng ating butihing dalong guro, Ginang Mary Ann and Kalisig na ating panauhing kandangan. Ay, ito pala yung may-ari. Magandang araw po sa ating Nasa lahat. iyo na isa ko. Asa na yun? Bilang isang guro, lubos kong pag-timer, ikinagagalan pinipindot at lang. ikinararangan at ipakilala ang ating panauhing pandangal sa araw na ito. Isang ehemplo ng kasipagan, katatagan,
dedikasyon sa larangan ng edukasyon. Higit pa rito, siya ay aking kamag-aral dito mismo sa ating alma mater, ang Epsilon Senior Elementary School. Tunay niyang nakaka-antisipid na minsan magkasama lamang kami nangangarap sa loob ng silid-aralan. At ngayon, isa na siyang inspirasyon na babalikan ng paaralang pumunod sa amin. Kulay pink. Siya ay nagtapos ng kanyang elementarya dito noong taong 1996 at ipinagpatuloy ang kanyang sekundaryang edukasyon sa San Pedro Relocation Center National High School. Taglay ang hangaring na ibahagi ang kanyang kaalaman at pagmamahal sa wikang Filipino. Tinahak niya ang kursong Bachelor in Secondary Major in Filipino sa Olivares College, kung saan siya ay kinilalang magna cum laude, isang patunay ng kanyang kahusayan at pagsusunod. Bago siya naging garap na guro, nag-input siya ng 10 taon bilang store manager sa Jollibee Foods Corporation, kung saan nahasa ang kanyang kakayahan sa pamumuno at pakikipagkapwa. Sa kasalukuyan, siya ay isang daluguro sa La Huerta National High School. Siya rin ay nagsisilbing Filipino Coordinator, Reading Teacher, Journalism Coordinator, at Brigada Eskwela Faculty Coordinator, na nagpapakita ng kanyang aktibong pakikilahok sa pagpapaunlad ng edukasyon at komunidad ng paaralan. At sa kanyang pagbabalik ngayon sa paaralang minsang naging saksi sa kanyang mga pangarap, dala niya hindi lamang ang kanyang mga tagumpay, kundi pati ang inspirasyong magpaalala sa ating lahat, lalo na sa inyong mga mag-aaral, na walang imposibleng marating kung may sipag, tiyaga at pananalig sa sarili. Sa puntong ito, hinihiling ko po sa inyong lahat na samahan akong bigyang pugay at mainit na pagtanggap ang ating panamuhing patagal, walang iba kundi si Ginoong Byron F. Suryata. Ayun, nahihayin ko talaga akong para sa marami, pero dahil ako isang guro, ipilitin ko pong magkakabuluhan ang aking pagtayo sa inyong harapan. Hello? Hi? So, sa ating kagaling-galing na punong guro, Dr. Vilma Morbes, sa ating butiing PSDS, Dr. Milvin Sir Daniel, sa ating masipag, kagalang-galang na punong barangay, Ginoong Mario M. Jimenez, sa mga dedikadong guro na nagsisilbing pangalawang magulang, at sa ating mga naging guro nang ako'y nasa elementarya, sa mga mapagmahal na magulang, sa inyo pong lahat, na walang sawang sumusuporta at higit sa lahat, ang mga bida sa araw na ito. Kayo yon, mga mag-aaral. Mga mag-aaral ng Epsilon Senior Elementary School. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Isang malaking katanganan ko para sa akin na nakatayo dito sa harapan ninyo. Ako po ay kabilang sa batch 1986 at gaya po ng sinabi ni Ma'am Calisi, siya po ay aking kamag-aral at kaklase po sa aming batch. 30 taon po ang nakalipas. Mula noong huli akong naglakad sa mga pasilyo ng paaralang ito bilang isang mag-aaral. Ang pagbalik ko ngayon ay tila bumalik ang lahat ng pangarap na binoko nung ako po ay bata. Mantakin nyo 30 taon bago po ako nakabalik. At natutuwa po akong makita na napakaganda po ng ating paaralan. Ikaw mo nakakita sa baba. Alam niyo ba? Alam niyo ba na napakatagal ko hindi tayo magkakataon nito? Ang sabi ko nga po kay Ma'am Calisi, nagbiro ako dati, nasa journalism kami, seminar. Kapag kailangan mo ng speaker, nandito lang ako. Literal, ginawa ni Ma'am Calisi. At sa tulong na rin po ng ating mahal na principal, ako po talaga nagagalak at kinakamahan sa inyo. Kasi po ako po yung natutulong sa sekundarya at hindi po sa elementarya. Kaya nais ko po sana na lahat po tayo ay makinig mga bata para po doon, para po ito sa inyo at maging inspirasyon. Alam nyo, nung bata pa ako, sabi ko sa sarili ko, magiging
Guro ako parang araw. Bakit ka mo? Para makaganti ako sa mga anak na naging guro ko. Joke lang po. Sabi ko, makaganti ako at makapagturo sa magiging anak ng aking mga guro. Palakpakan po natin ang ating mga guro. Pero sa totoo po, narito po ako para ibahagi sa inyo ang isang kwentong puno ng pagsisikap. Ano? Tara, simulan natin. Ang kwento sa likod ng Most Industrious Award. Sa pagtingin niyo sa akin ngayon na nakatayo ko sa inyong harapan, marahil iniisip ninyo na isa rin akong honor student. Sa klase ko, ngunit ang totoo, hindi po ako naging honor student. Pero masaya. Hindi man ako laging may pinakapatakas na marka sa mga pagsusulit. Meron naman ako isang bagay na hindi ko rinakalimutan. Ang sipag. Naalala ko pa tuwing uwian. Mas pinipili ko tumulong sa ating school canteen. Isipin nyo, maliit na bata, medyo mukhang malnourished. No? Hanggang ngayon. Joke lang. Pero masipag, nakapagbubuhat ng mabibigat na bagay, nakakatulong sa ating buhay. Daman tapon, pinicturan ko. Umuwi ako sa hapon na may malawak na ngiti. Nag-video Masaya, pa. masigla. Bakit? Bukod sa libreng pagkain na ibinibigay sa amin ng aming butihing canteen manager, marami akong natutuhan. Doon ko nalaman ang halaga ng pagtatrabaho, ng tapat at tunay na malasakit. Hindi lang sa paaralan, kundi makaging sa aming tahanan. Nadala ko ito. Mahirap lang po ang buhay namin noon. Sobrang hirap, 90s eh. Sabay-sabay kami nag-aaral ng magkakapatid. Ang mga magulang ko po ay OFW. Kaya lumaki po kami sa aming lola. Mahirap ang malaging malayo sa magulang. Pero, naging masaya kami dahil natuto kami tumayo sa sarili namin mga. At dahil sa dedikasyon iyon, binigyan ako ng pagkakataon maging masipag at maging matyaga. At dahil dito, nakamit ko ang parangal na Most Industrious Student. Palakpakan mo tayo siya. Ang medalya ngayon ay itutulong sa akin ng tagumpay ay hindi lang nasusukat sa talino, kundi sa laki ng puso at diskarte sa buhay. Kaya nga siguro tumagal ako ng 10 taon sa Jollibee ng manager. Tulad sa paaralan natin, doon ko napatunayan na talagang bida ang saya. Kapag may sipag, nagsimula ako bilang bago ako naging manager. At nung dumating ng pagkakataon, kailangan ng mag-input sa bayan, pinagpatuloy ko ang aking pangarap na maging isang guro. Mula sa kantin ng F. Serrano Senior Elementary School hanggang sa kung saan na ako narito ngayon, ay may iniwan ako sa inyong 5 aral na nais kong makunin ninyo. Una, mag-aral ng mabuti at maging masipag. Ang edukasyon ay inyong sandata pero sipag ang magpapatalas nito. Kung mahirap ang leksyon, huwag sumuko. Nung panahon namin, kailangan makauwi kami ng hapon. Bakit? Kasi laging plano. Bawal makabutan ng plano. Madilim na, mahirap mag-aral. Pero hindi yun naging hadlang. Tandaan, ang batang masipag ay laging nakakarating sa dulo. Minsan ang nauuna ay nauuli. At ang nauuli ay nauuna. Basta hindi humihinto. Laban na ang kapangyarihan ng panalangin. Sa bawat hirap at tagumpay, huwag kang limitang tumigala. Ang ating talino at lakas ay hiram lang sa Kanya. Gaya po ng sinabi ng ating guro. Manatiling kumapit sa Diyos sa lahat ng oras, sa lungkot man o saya. Ikatlo, ito,
maging mapagkumbaba. Gaano man kalayo ang marating ninyo, mga bata, o gaano man karaming medalya ang inyong makuha, manatili nakatapak ang paa saan? Saan nakatapak? Sa lupa. Ang tunay na tagumpay ay marunong lumingon sa pinanggalingan. Tumingin kayo sa inyong mga guro. Ayan, tingnan niyo ang inyong mga guro. Lagi niyong isipin na sila ang naging haligi, naging bahagi ng inyong tagumpay. Palakpakan natin ang ating mga guro. Ika-apat, matutong maghintay. Sabi nga sa Ingles, patience is a virtue. Huwag magmadali. Ang 30 taon na lumipas bago ako makabalik dito ay nagturo sa akin ang tamang panahon para sa lahat ng bagay. Magtiwala kayo sa sariling proseso. Ang plano ng Diyos ay lagi ang pinakamaganda. Mahalin at ang kalima. Sa pangmahalaga, mahalin ang mga gabay sa buhay. Igalang at mahalin ninyo ang inyong mga magulang. Ituro nyo ang inyong mga magulang. Nasaan ang inyong mga magulang? Ituro nyo. Puro sa taas. Ayan. Ayun. Nakikita nyo ang inyong mga magulang. Ay, sila. Hinanap. Ayan. Tandaan nyo, mga mag-aaral, sila ang unang naniwala sa inyong kakayahan nung kayo ay mismong nag-aalinlangan pa. Sila ang inyong silent heroes. Palakpakan po natin ang ating mga magulang. Tatandaan nyo, hiniling nila kayo sa Diyos. At ang mga guro nyo ang bubog sa inyong pagkatao sa loob ng silid-aralan. Bilang pag-uwakas, tandaan nyo mga bata, hindi lahat ng tagumpay ay nagsisimula sa pagiging honor students. Valedictorian, salutatorian, at ang may pinakamataas na karangalan. Ang iba sa amin ay nagsimula sa pagtulong sa kantin, sa paglilinis ng silid-aralan at simpleng pangarap ng mga pagtapos. Tandaan po natin, ang batang taga-F. Serrano Sr. ay hindi lamang matalino. Siya ay masipag, matyaga, at higit sa lahat, may dangal. Muli, matapos ang 3 dekada, nakastuwa akong proud sabihin ito sa inyo. Sa F. Serrano, nagsimula ang lahat para sa akin. Ngayon, kayo naman ang susunod na magpapatuloy ng magandang kwento ng ating paaralan. Isang mainit na pagbati at pagpupugay sa inyong lahat. Mabuhay ang F. Serrano Senior Elementary School! Mabuhay tayong lahat! Maraming salamat, Ginoong Suryaga, sa inyong nakakaantig at puno ng kaalaman sa buhay na mensahe sa ating mga mag-aaral. At sa puntong ito ay bibigyan tayo ng pampasiglang bilang mula sa mga bata buhat sa kalimang kaitang. Estudyante niya. Pauloy na kaya ko. Estudyante niya pa yan. Tagal na kasi. Eh, nasa Raven. Vincent. Baka rin sa akin. Tapos na kami. Sorry. Dari. Paguna mo nakastaking. Kita na ng puti. Ayun. Di ba yung picture pinituran ko kasi yung bata? Wala, kumikinig.
ito ay ipagpapatuloy natin ang paggawad ng medalya para sa mga batang pararangalan buhat sa ika-4 na baitang. Ngayon naman ay ating pararangalan ng mga batang nagkamit ng karangalan buhat sa ika-4 na baitang. Tinatawagan ang kanilang dalang guro, Ginoong Adrian J. Lago para sa paggawad ng medalya. Anak mo yun. Ano yun? Yung lalaki. Maliit na lalaki. Ay, lalaki. Hindi ko na kusuba pa. Namalang puti. Si Lindsay. Sa klase niya. Mga ano naman siya din. Grade 4. Grade 4. So, hindi, yung tunaw niya. Pare. Tapos, minsan, Oh, sila lang yung Paili. Yung Paili yan nakasaday. Pangkat Lago, Gurong Tagapayo, Ginoong Adrian Lago, Princess Sofia Apollo, Carl Angelo V. Adalia, Ereneo Miguel M. Agtang, Kendra Alexa P. Antazo, Christine Allen G. Ator, Matutog ka. Nalala mo si Kuya na. Sapnaan ko. Saris na kaldero. Sa kinder na, di ba? Alas 9 alas na. Franzel Rihanna S. Catoy, Julian Rich O. Carcha, Chico Zane D. Columna, Micaela Lami S. De La Sena, Lordelisa M. Estrella, pero isap na. Pero isap na. Sa